naging successful singers? Simply because yung potential nila as a singer, tinago lang nila sa sarili nila. Kumakanta lang sila sa bago, isa, and everything. Pero kita mo, si Ann Curtis, kung titignan mo yung boses, walang potential. Pero na-convert into motion. Kaya kita mo, naging isa sa mga concert queens. Diba? Imagine mo, sintonado, napupulo Araneta. Kasi yung potential niya as a singer, kinonvert niya into action. At maraming mga tao, di ba? Yung mga alaskador, potential energy, magaling makasal. Ano yung potential din yun? It is a talent by itself. Kaya lang, kita mo, bakit maraming alaskador hanggang sa tambayan lang speak up? Hindi katulad na nangyari kay Labing Soto, Joey De Leon, si Manalo, na i-convert nila yung talento nila on a higher level, on a higher plane, kaya yumaman sila. So in short, ang pagkakalikha ng tao, we are created equal, pantay-pantay. Walang tao na may single monopoly ng lahat ng galing sa mundo. So lahat tayo kargado ng kanya-kanyang galing. Kaya lang ang problema, alam mo ba kung saan ka magaling? Alam mo ba yung potential mo? Na maraming mga tao, alam nila na may talento sila. Kaya lang takot silang gamitin. Takot silang ilabas. Kaya, in the final analysis, nasayang yung mga galing nila. Kaya if you would notice, bakit ang tao ipinanganak? Hiwa-hiwalay. Simply because, kaya tayo hiwa-hiwalay. Kasi even without others, we can survive on our own. At ang great creator natin, nilagyan tayo ng kanya-kanyang galing. Na yung galing na yan yung gagamitin mo to survive on your own. Kaya lang maraming mga tao, na ikargado ng galing, hindi pa ginamit ang galing kasi nasanay na umaasa sa ibang tao. At yun yung dapat na ma-realize mo, na pare-pareho lang tayo mahal ng Diyos. Pero nagtataka, bakit marami mahirap, maraming mayaman? Simply because, yung galing nila, hindi nila nilabas kaya sila naghirap. At yung mga yumaman, alam nila, to the fullest, na meron silang galing, yun ang ginamit nilang instrumento, kaya sila guminhawa sa buhay nila. Pero in essence, lahat tayo, equal treatment in the eyes of God. Na kahit sabihin mo, na masyado kasi maraming biases ang lipunan eh. Tama? Kadalasan, ang buhay ng tao, nakabase kung saan siya nagmula, at anong kanyang estado sa buhay, at ano ang kanyang pinag-aralan. Maraming mga tao, na totoo lang, maraming mahihirap. Maraming mahihirap, hindi umasenso. Bakit kamo? Kasi, porque mahirap, tinanggap na nilang katotohanan na mahirap na sila for the rest of their lives. Pero the truth of the matter, kaya ka ipinanganak na mahirap kasi alam ng Diyos na marami kang potential. Na pag nilabas mo lang at ma-realize mo na meron kang galing, yung mga karanasan mo bilang isang taong mahirap, yun ang magiging motivation mo para umasenso ka pagdating ng panahon. Alis ka na gumagalaw. Kaya lang maraming mga tao, mahirap na nga, kapag pang mag-isip. Tama? Ang totoo niyan, ang labanan sa mundo, labanan ng isip. Kaya pag mahirap ka, hindi ka marunong mag-isip. Kung hindi gumiginawa ang buhay mo, despite na mayroon kang karga ng galing, isa lang ang ibig sabihin. May taong nakakita ng galing mo, at ibang tao ang nakinabang ng iyong galing. Kaya, anong kapalit nung nilabas mong galing? Plaque of recognition. Loyalty award. Lalo yung mga matagal na sa trabaho, ay paniwala ka, yung tumagal ka ng 3, 4, 5, 10 years sa trabaho, the same company, paniwala ka, ang galing mo. Ang galing-galing mo. Bakit sinabi ko magaling ka? Kasi kung hindi aang-aang ka, matagal ka na nasiba. Pero yung 10 taon ka na, ang gawin na sarili mo, bakit ako hindi tinatanggal? Simply because magaling ka. Walang negosyante na magsasayang ng pera sa mga bagay na hindi niya papakinabangan. Kaya ka tumagal sa ginagawa mo, pinapakinabangan ka. Pero lahat ng bagay may katapusan. Yun ang nakakatakot. Pag dumating sa punto na hindi ka napapakinabang, parang basahan ang tingin sa atin. Matapos gamitin, itatapon na lang. Kaya huwag kang papayag
na ibang tao ang makikinabang ng galing mo. Ang kinakailangan lang, diskubrihin mo kung saan ka magaling. Marami kasi sa kultura natin, diba may mga batang sutil? Tama? May mga batang malasagot. May mga batang alaskador. May mga batang hindi mapakali sa upuan. May mga batang antilikot. Pero, maraming mga tao nakikita yung ganong karakter bilang kahinaan, hindi bilang galing. Pero sa totoo lang, yung mga batang sanay sa kalsada, ang gagaling kaya niyan. Pansinin mo yung mga batang laki sa kalsada, hindi sakitin. Tama? Bakit hindi sila sakitin? Kasi yung germs nila ang daming tropa. Dahil ang dami, kargado sila ng maraming germs. Pag may pumapasok, ay hindi kataluyan. Kaya nilang paalisin. Bakit kung sino pa yung inaalagaan nyo na madaling siya dapuan ng sakit? Simply because, kasi yung germs niya walang katropa. Tama? Kaya pag naka-enkwentro ng mga malalakas na bakterya, kinakain yung mahihinang bakterya. Kaya nga kung papansinin mo, bakit mas matibay yung manok na Bisaya kaysa sa 45 days? Alam niyo yung manok na Bisaya? Ay, yung mga native. Kasi kung ano kinakain mo, ang dami pang nakararating. At nakakapili sila ng tamang pagkain. Magtataka ba? Nagpapisa napakaliwaga talaga ng mundo. O talaga, i-enjoyin mo lang ha. Bakit yung mga hayop hindi nalalaso? Tama? Alam nila kung ano yung laso. Eh wala namang wala namang nakakita ka na ba halaman may markang bungo? Pero alam ng hayop kung ano yung dapat, ano hindi dapat. Hayop yun ha. May utak, pero marami sa kanila walang isip. Simply because, binigyan tayo, lahat na nilikhaan ng Diyos, may kanya-kanyang galing. Ano yung kita mo? Napakatawa kayo doon sa mga hayop pag titignan mo. Langgam ha? Langgam. May utak ba langgam? Meron naman. Kaya langgam piranggot. Pero mapansin mo, ang liit ng utak pero organized. Pero hindi sila nag-aral ng organizational structure. Langgam may leader. Pero papansin mo, yung leader nila, walang kinakina na leadership training. Pero leader ah. Narinig na rin. Ang pagkakalikha ng mundo, organized. Ganun kabait ang Diyos. What makes us disorganized? Kasi yung utak natin, disorganisado. Tama? Hindi natin nagagamit na tama yung pag-iisip. So bakit ko kinukwento yan? Simply because, kapatid, sa buhay natin, if you really want success, ang una mo talagang gagawin, magpalit ng marker. Yun ang una. Ang lahat ng bagay, kapatid, maniwala ka, nasa mindset lang yan. Everything nasa isip. Maniwala ka, ang labanan sa mundo, labanan ng isip. Kaya ito kayo, magagaling mag-isip, yun yung mayaman. Yung tamad mag-isip, yun yung nagiging aniti. Kaya nga kung ano resulta mo, yan ang laman ng isip mo. Bakit marami mahirap? Eh, ang laman ng isip nila. Puro kahirapan eh. Ang malupit, kung ano naman ang isip yun na salitang lumalabas sa bibig. Tama? Pansinin mo, yung mga chismosa, ano naman ang isip nila? Yung kasiraan ng kapwa. Kaya pag nagsalita, lahat na nakakwento doon sa kapitbahay, kabisado nila. Alam mo yun? Para manira, nag-e-effort sila. Imagine mo yung hindi totoo, napapaniwala nila, nagagawa nilang totoo. Ganon sila kagagaling. Kaya, ang sinasabi ko, ingatan mo kung ano ilalagay mo sa isip mo. Ngayon, bakit importante sa tagumpay yung mindset eh? Kasi kung titignan mo mabuti, ano ba ibig sabihin ng mind setting? Mind, isip, setting, pagsasaayos. Ibig sabihin, kung gusto mo magtagumpay sa buhay, ang una mong gagawin, ayusin mo muna yung takbo ng pag-iisip mo. Kasi ang galaw ng katawan, depende sa laban ng isipan. At sabi nga, di ba, our mind is so powerful
that what our minds can conceive, our body can achieve. Ang galaw ng katawan, paano ang proseso? From the mind, you will feel, you will act. Meron kang maiisip, at bakit batay sa naisip mo, meron kang mararamdaman. At bakit sa damdamin, yan ang magdidikta ng galaw ng katawan. Kaya nga iingatan mo kung anong iisipin mo. Kasi bakit? Kung anong iisipin mo, mararamdaman mo. At kung anong mararamdaman mo, yan yung magtutulak ng aksyon. Kaya nga papansin mo, pag negative yung laman ng isip mo, yung katawan mo parang tinatamad. Tama? Yung damdamin mo tamad na tamad, ayaw kang kumilos. Pero maniwala ka, pag maganda yung laman ng isip mo, ang saya-saya mo. Tama? Pag masaya ka, excited ka. Pag excited ka, hindi ka mapakali sa isang tabi. Ang likod mo, gala ka ng gala. Kasi mo, pag negative yung utak mo, hindi ka pa nagsasalita, kita na sa itsura. Tama? Nagmamanifest sa mukha. Kaya natin mo, tignan mo yung katabi mo. Alam mo kung ano nasa isip niya. May pagnanakakan. Kaya napakadelikado kung ano yung iisipin mo. Ito malupit. Ang utak ng tao parang computer. Ikaw ang mag-i-encode. Kaya huwag mong i-encode sa utak mo bagay na makakasakit sa damdamin mo. Kasi bago mo pa encode, pwede mo na i-delete. Huwag mo na panayagang pumasok. Kasi pag nandiyan na sa loob ng utak mo, yung mga bagay na magpapasama sa pakiramdam mo, any moment, bigla siyang lalabas. Kaya nga, ultimo sa pagpili ng palabas, sa mga pelikula, kung saan ba, sa TV, ipiliin mo rin yung mga pinapanood mo. Kaya mga basya mo, kita mo. Diba? Ang saya nyo mag-asawa, nagkukwentuhan kayo. Tapos, out of the blues, may isang pangyayari. Tapos, nare-relate sa telenovela. Isa na pang nanonood ka. Kita mo, baka ikaw yan, ha? Ha? Tawa mo? So, ibig sabihin, kinakailangan sa buhay natin, mapili ka sa mga bagay na ilalagay mo sa isip mo. At huwag mong isipin ang mga bagay na makakasakit sa damdamin mo. Kung alam mo rin lang na masasaktan sa iniisip mo, huwag mo nang isipin. Tama? Kita mo, yung mga tao, pag walang pera, iniisip yung problema ng pera. Tama, mali? Pag inisip mo yung problema mo, kaakibat ng kawalan ng pananampalataya, di ba ang sakit sa pakiramdam? Pero ang katotohanan, kahit isipin mo ng isipin, masasaktan ka lang na masasaktan. Ngayon, bakit hindi mo isipin kung paano ka magkakapera? Kasi kahit hindi ka pa magkakapera, pag naisip mo kung paano ka magkakapera, wala pa sa kamay mo yung pera, nag-i-enjoy ka na. Tama? Pero if you will always dwell on the problems, kapatid, before you know it, ang payat-payat mo na. Nangihina ka na, and before you know it, dahil problemado ka, hindi ka makakain, walang sustansya yung utak mo, ang kalabas-labasan, kaawa-awa ang itsura mo. Kaya napakasimple lang ang gamot sa problemadong mukha, sa problemadong damdamin. Masarap ba yung problema? Masarap ba pakiramdam ng problemado ka? Gusto yung malaman ang teknik para maalis yung problema. Yung palagi kang maging masaya. Ganito lang kasimple. Pag ikaw nalulungkot at lungkot na lungkot, tingnan mo yung mukha mo sa salamin. Matatawa ka. Kasi bakit? Walang problemadong maganda. At yung makita mo lang yung mukha mo na pagkapakit-pakit, maaawa ka sa sarili mo. At sa itsura mo pa lang, matatawa ka. At pag natawa ka, ibig sabihin, nasolve na ang problema mo. Ang katotohanan, itsura mo ang solusyon sa problema mo. Marami lang tao, problemado, takot tumingin sa salamin. Kasi bakit? Takot silang tanggapin ang katotohanan na masama ang itsura nila. Kaya pag ikaw medyo mabigat ang pakiramdam mo, huwag ka mag-aalis ng salamin sa loob ng kwarto. Kasi, alam mo yun, maraming mga tao, isa lang ang gamit ng salamin para magpaganda. Tama? Pero, totoo yun, magpaganda. Pero, mas gamitin mo yun para maghilom yung sakit na nararamdaman mo sa loob ng iyong katawan. Nawa mo? Kaya nga sabi, di ba? Sino sa inyo pumapayag na pangit ang itsura niya? Wala, di ba?
Kasi, natural na yan eh, wala kang magagawa. Kung anong itsura mo, tanggapin mo na. Ang pinakamaganda lang, kung paano mo papagandahin sa paningin mo, yung hindi hulmado mong itsura. Kaya minsan naluluto ko, minsan nakasarap ko sa mga tao, ito may tao na walang itsura. Kapatid, sa totoo lang, walang tao, walang itsura. Lahat ng tao may itsura. Masama lang yung iba. Kaya ano yung sabihin? Kailangan, mag-ingat ka sa pag-iisip. Gamitin mo, tapos na pulis yung isipan mo. Ano ba synonyms nitong may setting? Paano mas madali magkaintindihan? Itong setting, pagsasaayos. Tama? Set, pagkakaayos. So, ibig sabihin, kung ano ka ngayon, yan ang pagkakaayos ng isipan mo. Tama? Ngayon, kung hindi maganda yung resulta ng buhay mo ngayon, ang kinakailangan, yung isipan mo, iayos ulit.